Kapag ka po mga katribya po nasinlaki na po ito ng mais, pwede na po tayo mag weekly ng ating pag-spray. Pero 3 araw pa rin po ang ating pagitan dito sa maliliit na mga buko. Malapit na tayo mga katribya po mag weekly. Medyo giginhawa na po tayo ng konti sa ating pong pagtatrabaho sa ating kalamansi. Halos magiging puro patubig tsaka po herbicide ang ating pong gagawin. Ayan. Pagka nagtuloy yan mga katribya, marami po ang bunga ng ating kalamansi dahil marami pong naging bulaklak. Malalaman po natin pagka ito ay buo ang ating inaalagaan. Ang kagandahan mga katribya pa, pagka po power spray po ang ating gamit, parehas ang buga, lahat na yun Musta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga nag-spray po tayo ng ating power spray. Pang-apat na po yung ating set or sprayer na ginawa natin mula po nang bumulaklak itong ating pong kalamansi. Halos mahigit 2 drum at kalahati, kulang 3 yung pong nauubos po natin dito sa ating 700 puno na kalamansi na mahigit ng 3 taon. Kaya naman medyo matipid lang naman po tayo sa ating pong pag-i-spray mga katribya. Hindi naman po natin na ito ay pinaliliguan. Importante lang mga katribya po ito ay ating matamaan yung ating subject. Mga tagtag na mga katribya po yung ating mga buko. Ayan. Yung malalaman po ninyo kapag lumaki na po siya ng gamais, kung siya ay sira o kung siya po ay buo. Pero pagka ganitong kaliliit, yun po yung mga buko ng ating kalamansi, maliit pa doon sa gamunggo, di pa natin makikita po ang size niyan. Pero kapag kaya mga tribe po ay lumaki-laki na, malalaman na po natin yan kung ang ating pong pag-i-spray ay okay, kung sulit po ba or hindi sulit, tayo ba'y matatalo o kung tayo ba'y mananalo. Kaya po yung ating pong bulaklak na namumuti ngayon ay tagtag na siya. Kapag po mga katribya po nasinlaki na po ito ng mais, pwede na po tayo mag weekly ng ating pag-spray. Pero 3 araw pa rin po ang ating pagitan dito sa maliliit na mga buko. Malapit na tayo mga katribya po mag weekly. Medyo giginhawa na po tayo ng konti sa ating pong pagtatrabaho sa ating kalamansi. Halos magiging puro patubig tsaka po herbicide ang ating pong gagawin. Ayan. Pagka nagtuloy yan mga katribya, marami po ang bunga ng ating kalamansi dahil marami pong naging bulaklak. Malalaman po natin pagka ito ay buo ang ating inaalagaan. Ang kagandahan mga katribya pa, pagka po power spray po ang ating gamit, parehas ang buga, lahat na yun natatamaan, pati rin po yung nasa loob ay sa pulpo niya dahil po doon sa presyon po ng hangin. Sa pinuhan lang naman natin mga katribya po yung labas po ng ating pong bomba, hindi tayo magiging konsumo sa ating bunga o bulaklak na inaalagaan. Importante makabuko siya, yan, at maalagaan po mga katribya po ng ating pag-i-spray. Tapos na rin tayo ng ilang araw ng ating pagpapatubig. Ngayon ang ating naman target ay ating pag-herbicide, dahil kung mo siya ay natubigan at nabasa, automatic yung pong mga damo niyan ay galit na. Kaya kailangan na po natin siyang i-herbicide para hindi na po siya tumayog. Lumalaki na rin po yung ating kaholin. Yung pong ating mga buko na mga tagtag.
Kaya ang kalamansi mga katribya po ay magastos kung susumahin mo, kahit sa palagay natin na may tiyempo po na mataas ang presyo. Pero sa konsumo rin po ng ating pong mga farmers, lalo na pagka po bagito at hindi po alam ang kanya pong gagawin, ay karaniwan po ay hindi po nababawi ang kanyang nagiging puhunan. Kaya ang pinaka the best talaga yung knowledge, yung kaalaman kung ikaw ay mag-aalaga ng kalamansi, dahil kahit na yan ay namuti sa bulaklak, kahit yan mga katribya ay nagbuko pa, lumaki, kaya lang kung yan naman mga katribya po ay magiging kopildong o yung parang tungko, nako, lugi ka sa iyong ginastos. Kaya ang ating pong pagmamasdan yung pong bunga. Yan, pagka po ganito mga katribya po na bilog, okay yan, buo siya. Kaya lang hindi pa sure po yan yung bilog, dahil may tendency pwede pang malaglag yan sa lupa kapag po hindi kinaya po ng kanyang puno. Kaya kung minsan makikita natin, iba natin mga farmers, bakit po yung kanyang kalamansi ay nalalaglag samantalang buo naman ang kanyang bunga. Meron pong isang ibig sabihin nun, maaaring baka maraming bunga, nagbabawas lang po siya, or mahina ang katawan ng kanyang kalamansi, or kulang po sa patubig o kulang sa kanyang abono, kaya mahina ang kanyang kapit. Ngayon, ito ay binomba po natin na kasama po ng ating yung humus. Pero yung humus po na hindi po naka-repack. Ito po yung per kilo na ating pong nabibili kay Sir Marvin. Para po yan sa ating pong buko at pampakapit, at saka pampaganda na rin mga katribya po ng dahon ng ating kalamansi. Yan, mag-uumpisa na naman po mga katribya po ang ating tinatawag po nating dapulak o dapulak ang tawag po nila, yung lagkitan, dahil nag-aaraw na pong muli. Nakikita ninyo po sa ilalim ng inyong dahon ng kalamansi ay umiitim ito. Kakaroon po siya ng itlog po noong white flies, kaya pagka naman yan ay tumagal, nagiging maitim. Yan po ang karaniwan na nagiging sakit po ng kalamansi kapag pumatindi po ang tagaraw. Kaya naman tayo, kapag po ganon, hinuhugasan po natin siya ng dishwashing liquid. Sinasamahan na rin po natin ng ating pong gamot para isang sprayer na lang, dahil panlinis po ang dishwashing. O kaya yung sabong pulbos. Ayan, dahil pong buko. Kaya lang maliliit pa, hindi pa natin po mapapansin po yan sa ganyan pong kaliliit. Pero kapag yan po ay lumaki-laki na, ayan, makikita na po natin ang result ng ating pong pagpapagod. Kaya po yung pagpapabulaklak mga katribya ay madali lang dito para po sa amin, kasi maganda ang panahon, pwede kang magtigang kumpara po natin sa parte po ng Naga, ng Bicol, na madalas ang pag-uulan, kaya mahirap po magpabulaklak po na kagaya rito sa amin. Lalo po sa parte po ngayon ng Visayas saka po Mindanao, dahil tagulan po sila ngayon. Dito po sa amin ay talagang nakakaranas po tayo po ng tag-init na panahon. Kaya naman yung pong ating kalamansi ay ating naikokondisyon at ating napapabulaklak ng marami. Actually, kapag po ang kalamansi ay natigang na hindi po natin siya tubigan, talagang pag yan ay nakatikim ng patubig, maglalabas po talaga ng maraming bulaklak. Kaya lang, ang problema doon, kung magtutuloy ba ang kanyang bulaklak or magbubuko. Kasi pag mahina po ang katawan ng kalamansi, malalaglag din po ang kanyang bulaklak. At pagka hindi rin po inaalagaan mga katribya, pasisira rin ang kanyang bulaklak. Patubig tayo rito 24 ng January. Kaya lumabas po ang ating pong bulaklak ay 7 ng kumbaga 1 week nang tayo po pagkapatubig, nagmatanghito na po siya.
Kaya nagdalawang beses po tayo sa isang linggo ng ating pong pag-i-spray. Kaya ito po mga katribya, mag-iisang buwan na sa 25. Ngayon po mga katribya, 22 na. Or 23 na pala mga katribya. Bukas pala 24. Yan. Napakarami po ng ibinulaklak po nung itong ating kalamansi ngayon ay buko na siya. Kaya marami po ang gastos sa kalamansi. Kaya lang, syempre pagka po natsempuhan po natin ng magandang presyo, pwede kang jumakpat, lalo na kung marami po bunga ang inyong kalamansi. Ito rin kalananay, natagtag na rin ang kanyang bulaklak. Meron rin siyang nauna, meron rin siyang palakihin. Yan, napakasipag po magbulaklak ng kalananay. Itong kasing atin mga katribya po ay nasaktan po ng marami po siyang bunga at siya po ay nahinog. Kaya naman po ay naging pataba naman niya sa ilalim. Kaya ngayon pa lang po siya halos kumukondisyon ang ating pong kalamansi. Dahil na tiyempo naman po siya sa kamurahan. Meron naman din po tayong pinalalaki rin. Pero hindi naman siya ganun karami. Pang maintenance. Kung nagkulang po tayo mga katiba po ng ating pong gamot, tayo pipitas tayo ng kalamansi para meron po tayong pambili. Ayan. Yung mga ganito pinopersa na ito mga katribya. Kaya po talagang wala na pong makuha ang mga buyer, kaya pumapasok na yan. Wala naman po halos timbang mga katribya, kaya maaawa ka na lang din sa kalamansi. Ito, itong reject ay meron na rin pong presyo siya. Yan, konti na lang makakahalaw na rin tayo nito. Tingnan nyo po mga katribya po yung mga ibon, oh. Lumilipad. Sabihin pagka ganyan siya, meron silang mga nakukuhang insekto nung tayo po yung mag-spray. Lahat po noong kanilang makikita na nalilipad, yun po ang kanilang kakainin. Kaya katulong po natin yung mga ibon na yan para doon sa mga insekto natin. Sabihin ay okay po yung ating gamot na ginagamit. Yung siling panigang, mababa po ang presyo, kaya halos iba ay hindi napipitas, hindi na rin makalaki. Yung talong natin, ito para kain. Okay. Sinupin na po natin ang ating pong mga gamot mga katribya sa ating pagkatrabaho, dahil pag-herbicide naman tayo pagkatapos. Paano mga ka-farmers, yan po, update lang po natin yung ating pong inaalagaan kalamansi. Ngayon ay kulang isang buwan na mula po ng ating patubigan at nasa buga ng ating abono. Yan, sa loob pa ng 2 months niyan, medyo malaki na po ang buko ng ating kalamansi. Pero pag may maintenance na po tayo ng ating pong pag-spray ng weekly. Isang spray pa na kung saan ay 3 araw o pwede na pong 4 na araw po ang ating pagitan. At pagka po siya ay gamais na, weekly na po ang ating pong pag-spray. Paano mga katribya? Kita-kita po tayo po bukas para po sa susunod po natin vlog. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.